Naranasan mo na ba yung feeling na parang may nakatingin sa'yo habang mag-isa ka sa kwarto? Yung biglang titindig ang balahibo mo kahit wala namang hangin. Alam kong marami kang ginagawa ngayon. Hindi mo kailangang tumingin sa screen. Ipagpatuloy mo lang ang iyong ginagawa. Hayaan mo lang ang boses ko ang magdala sa'yo sa ibang mundo habang pinagpapatuloy mo ang iyong ginagawa. Handa ka na. Narito ang ating kwento. Minsan, ang akala nating scam o wrong number na text, hindi pala biro. Paano kung ang wrong number na yun ay alam ang bawat kilos mo? At ang mas malala, paano kung ang taong ka-text mo ay unti-unti nang nagiging ikaw? Makinig ka ng mabuti dahil pagkatapos ng kwentong ito, hindi mo nagugustuhing tumingin sa salamin. Heto ang kwento ng Ang Maling Number. Mag-aalas 10 na ng gabi. Katatapos lang ni Maya mag-review para sa exam nang biglang umilaw ang phone niya. May nag-text mula sa isang unknown number. Gising ka pa. Nakalimutan mong ilak ang bintana sa kusina. Ito ang mensahe sa text. Kumunot ang noo ni Maya. Akala niya ay baka nagbibiro lang ang isa sa mga tropa niya. Sino to? Di nakakatawa. Ang kanyang tanong sa nag-text. Check mo na lang, baka lamukin ka. Sagot naman ng unknown number. Kahit kinakabahan, tumayo si Maya at pumunta sa kusina. Pagbukas niya ng ilaw, nanlamig siya. Ang bintana sa kusina na laging nakasara, bahagyang nakabukas. Dali-dali niya itong nilock. Baka nakalimutan ko lang talaga kanina. Bulong niya sa sarili habang pilit na pinapakalma ang sarili. Pagbalik niya sa kwarto, may bago na namang text. Ayan, locked na. Safe ka na. Pero Maya, bakit ang putla mo sa malapitan? Ang tanong ulit ng unknown number. Dito na nagsimulang manginig ang kamay ni Maya. Paano nalaman ng kung sino man na ito ang pangalan niya? At paano siya nakikita? Tumingin siya sa paligid ng kwarto. Walang tao, walang kamera. Solo lang niya ang maliit na studio apartment. Nag-reply si Maya, "Sino ka ba? Tatawag ako ng pulis." "Galit ka na agad? Gusto ko lang naman makipaglaro." Sagot sa kanya, "Sige, lumingon ka sa salamin." Dahan-dahang humarap si Maya sa salamin ng dresser niya. Nakita niya ang sarili niya, takot na takot, pawis na pawis. Pero sa likod niya, sa reflection ng salamin, may nakita siyang isang maliit na red dot na nakatutok sa batok niya. Parang laser ng baril o laser ng kamera. Nagulat si Maya nang biglang tumunog ang cellphone niya. Isang video call mula sa unknown number. Takot man ay inaccept niya ang call. Ang screen ay madilim, pero may naririnig siyang mabigat na paghinga. Pagkatapos, dahan-dahang lumabas ang isang mukha sa screen ng call. Ang nakakapagtaka at nakakagulat ay, ang mukha ng unknown number ay mukha rin ni Maya. Eksaktong kopya niya. Ang suot, ang buhok, ang hikaw. Maliban sa isang bagay. Ang Maya sa screen ay nakangiti ng napakalapad hanggang tenga. "Ang galing ko ba manggaya?" Tanong ng Maya na nasa screen. Biglang nakarinig si Maya ng kaluskos. Hindi sa phone, kundi sa loob ng cabinet sa likuran niya. Napatingin si Maya sa cabinet. Dahan-dahang bumukas ang pinto nito. Isang kamay ang lumabas. Kamay na may suot na kaparehong singsing na suot niya ngayon. Bago pa siya makasigaw, isang text ang pumasok sa phone niya na galing sa tunay na nanay niya. "Maya, anak, nasa labas ako ng pinto mo. Kanina pa ako dito katok ng katok at tawag ng tawag sa'yo. Bakit ayaw mong magbukas? Nakita kita kanina. Bakit sa bintana ka dumaan?" Huli na ang lahat. Ang kamukha ni Maya
ay nasa may pinto na at bumulong habang nakangiting sinabi, Ako na ang bahala kay Mama. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko siya. Hindi lang basta stalker ang kalaro niya. Isa itong doppelganger, isang nilalang na nanggagaya ng anyo, na dahan-dahang kinukuha ang buhay niya, at ang nanay niya na nasa labas ay walang kamalay-malay na ang anak na pagbubuksan siya ng pinto ay hindi na ang tunay na Maya. Bago tayo tuluyang lamunin ng dilim, kung na-enjoy mo ang mga kwentong nagpapabilis ng tibok ng puso mo, i-like mo na ang video na to. At kung gusto mong hindi ka na makatulog pa sa mga susunod kong uploads, mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell. Sa ganyan, sigurado akong makikita mo ang susunod na nightmare. Hanggang sa susunod na mga kwentong Hiwaga sa Dilim.